Napabilang ang Pilipinas sa mga bansang pangunahing bumibili ng mga aircraft at iba pang defense equipment mula sa US. Ito ay batay sa datos mula noong April 2023 hanggang March 2024. Sa loob ng naturang panahon, umabot sa kabuuang $348.6 million ang aircraft at defense export ng US sa Pilipinas. Ito ay panlabimpito sa kabuuang listahan ng mga bansang pangunahing bumibili ng mga armas at sasakyang panghimpapawid sa US. Batay pa sa datos ng US Department of Commerce's Industry and Analysis Aerospace Office at US Commercial Service, nakapagbenta ang US ng kabuuang $282.4 million na halaga ng mga civil aircraft at mga parte nito. Ang nalalabing $66.2 million ay ibinili ng iba pang defense equipment. Samantala, maliban sa Pilipinas ay tinukoy din ng US ang mga bansang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Vietnam, at iba pa bilang top markets ng mga US civil aerospace and defense exports. China mga sangkay, umaaray ngayon sa mga sinasabi ng Japan dahil tila baga ang Japan ay pumapabor po sa Pilipinas. At alam naman po natin mga sangkay na ang Japan po yung isa sa trauma ng China. At ngayon umaaray po sila mga sangkay sa isa pong matinding statement nitong Japan. Pag-usapan po natin mga sangkay. Ayan. Sabi po dito, Japan has no right to meddle in China, Philippines maritime issues. Ayon daw po ito sa Chinese Embassy doon po sa Japan. So umaaray po ngayon yung China sa ginagawa ng Japan mga sangkay na pangingialam. Sabi ko nga mga sangkay, kung sakaling magkakaroon ng digmaan ng Pilipinas at China, isa sa magiging threat sa China ay ang Japan. Kung magsasalpukan ng Pilipinas at China, Japan ang magiging isa sa malaking sakit sa ulo nitong China. Bukod pa po yan sa India. Kasi ang India ngayon, matindi din po yan mga sangkay. Isa po yan sa may himutok sa China. Japan has no, sabi po dito, Japan is not a party to the South China Sea issue and has no right to intervene in China-Philippines maritime matters. Ayon daw po ito sa China, mga sangkay. So, ang ano daw po, ang Japan dapat ay hindi nangingialam sa problema ng Pilipinas at China. Kahit mali na ang ginagawa ng China, wala pa rin pakialam itong Japan. Wala pa rin pakialam ang ibang mga bansa. Ganun po yung gusto ng China mangyari. Bakit sinasabi ito ng China? Kasi alam po nila na kung Pilipinas lang, walang magagawa ang Pilipinas. Walang magagawa ang ating bansa. Kasi wala naman po tayong laban talaga sa China. So gusto nila, lumayas kayo dyan, hindi nyo usapin to. Amin lang to ng Pilipinas. Kasi ang gusto nila mangyari, patuloy nilang bubulihin ng Pilipinas, patuloy nilang iipitin ng Pilipinas, kung walang tutulong. Ganun po yun, mga sangkay. Japan's foreign ministry said this week that it was seriously concerned over repeated actions that obstruct freedom of navigation and increase regional tensions, including recent dangerous actions that damaged a Filipino vessel and injured Filipinos on board. So dito, sinisisi po ng Japan itong ginagawa ng China. Kasi kung titingnan naman po talaga natin ngayon, ang nangyari last time, malala po talaga. Hindi po biro yun. Yung inakyat na po nila, yung isa sa mga ng Pilipinas, isa sa mga boat, rubber boat ng ating bansa. Tapos may nananakit na po itong Chinese no? The Philippine Foreign Ministry has denounced as illegal and aggressive China's actions during a routine resupply mission on Monday, which the Philippine military said severely injured a Navy sailor and damaged Manila's vessels. Yun po talagang nangyari mga sangkay. Tinawag pa nga po itong mga pirata lang daw ang gumagawa nun, mga sangkay. Kitang-kita naman po sa video at malaki pong kahihiyan yan sa bansang China. China denied the allegations as the two countries square off over the second Thomas Shoal, a disputed atoll inside the Philippines' exclusive economic zone in the vast South China Sea. Malamang sa malamang, didepensahan po talaga ng China yan. Kasi every time po talaga
na maiipit po sa kahihiyan ang China, didepensa po sila, isisisi po sa Pilipinas. Kagaya po nung nangyari ngayon mga sangkay, nagkaroon po ng kunti-kunti na lang po talaga. Mapupunta na po tayo sa gera, no? Kung hindi po mag-iingat. So we have to pray for our military. Sabi po dito, we express our strong dissatisfaction and resolute opposition to the fact that the Japanese side has once again made erroneous remarks on the South China Sea. Nakatawa ko mga sangkay kasi sa part na to nagre-reklamo po yung China. Issue that manipulate right and wrong and make unreasonable accusations against China. Umaaray po ang China sa mga sinasabi po ng Japan. Bakit? Inakabahan ba sila sa Japan? Hindi pa ba nagigets ng China na just in case papasukin po nila itong digmaan, malaki po ang magiging problema nila. Andyan po yung India na nanggigigil din po sa China. Andyan po yung Japan na bad trip din po sa ginagawa ng China. Diba? China claims almost all of the South China Sea as its own. Diba? Yan naman po talaga. Pero, natalo po sila. Mga sangkay sa nung idulog po ito sa international. Talo po ang China. So dito sa pagkakataong to, ang China po ang hindi sumusunod talaga pagdating po sa international law, pagdating sa karagatan. Japan said it has consistently advocated upholding the rule of law at sea and will continue to work with the international community such as ASEAN member states and the United States. Hindi po sinabing China. No, nakikipag-cooperate dito ang Japan sa Amerika at iba pang miyembro ng ASEAN. Japan's cooperation with the United States and the Philippines must not undermine China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Sabi po dito ng spokesperson ng China. The US, Canada, Japan, and the Philippines recently wrapped up a 2-day joint military exercise in Manila's Executive Economic Zone in the South China Sea. So ngayon, mga sangkay, hindi po pumapabor ang Japan sa ginagawa ng China. So anong gagawin ngayon ng China? Ha? Kinakabahan ba sila sa Japan na ngayon ay lalo pong nagpapalakas ng sandatahan na binomba po ng water cannon ng Japan itong China at pinalayas po mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Sangkay, ito yung balita. Sa isang teritoryo din po mga sangkay na pinag-aagawan, itong Japan ay nakapwesto po doon. Then, may mga bantay din po silang mga kasundaluhan doon, mga sangkay. Alam nyo ba ang ginawa nitong China? Ito po ay tinatawag na Senkaku Island. Okay? Senkaku Island. Try nating hanapin sa Google. Try nating hanapin sa Google. Senkaku. Ito. Senkaku Island. Ayan, ito po yun, mga sangkay. Tingnan natin. Ito yan. Ngayon, mga sangkay, ito. Ito yung Japan, di ba? Ngayon itong China, may claim din po sila dito. Kaya nga lang, ang problema dito, mga sangkay, ayan po, ito po yun. Ito yung Japan, di ba? Ito yan, ito. Ngayon, ang problema dito, itong Japan, siyempre, lalong-lalo na ngayon mga sangkay, pwede na po silang mag-angas ngayon eh. Kasi nga po, may may go signal na po from America. Ngayon, itong China, umaaligid-aligid po, matagal na daw. Binabantayan, actually, ayon po sa balita mga sangkay, itong Japan, pinapayagan naman po nila yung mga bansa na may mga warship na dumaan o, kumbaga, magpaikot-ikot po sa isla na yan. Kaya nga lang, ang napansin daw po ng Japan, itong mga barko ng China, mga Coast Guard ng China, nagpapaikot-ikot sa isla at parami ng parami mga sangkay. Tapos, tumatagal na po. Tila ba may binabalak? Ngayon, ang ginawa ng Japan, eto na, ayon sa balita, US ally expels Chinese ship armed with water cannon. Ito po yun, mga sangkay. Binomba po ng tubig
itong ng China. At ayon po dito, the Japanese Coast Guard said it intervened in territorial waters around the disputed Senkaku Islands on Friday to expel. Okay, ito po pinalayas na po nila yung isang Chinese Coast Guard ships. So marami. Kasama daw po mga sangkay ang isang barko na mayroon din pong water cannon. So ang tanong dito, bakit hindi po sila pumalag? Bakit hindi po nila kinaya mga sangkay? Siyempre, ulitin ko, ang Japan po ang kinakatakutan nitong China. May trauma po sila dyan mga sangkay. Alam po nating lahat kung gaano kalakas ang Japan. Kahit po sabihin natin after World War II nagkaroon po ng sanctions sa Japan, mga sangkay, at hindi na po sila maaaring magpalakas ng kanilang sandatahan. Kaya nga ang tawag sa kanila mga sangkay is defense, anong tawag doon? Military defense, something like that. Hindi na po sila yung tipong armed forces kung tawagin. Pang-depensa lamang. Pero ngayon kasi mga sangkay, eto na mukhang nagkaroon na po ng approval mula po sa West na itong Japan pwede na ulit. Kasi nga kaalyado po ng West ang Japan. Pwede na ulit sila magpalakas. Ngayon sabi po dito, the Chinese government vessels entered claimed territorial waters around ito na Ngayon, nakakita po ng Japan. May napansin po sila. Sabi po dito, the incident happened just days before China's Coast Guard set a new record on Monday for consecutive days of patrols in water near ito yung isla na to. Mga sangkay. At alam nyo ilang araw? 158 days lang naman sila. Since December 22 pa raw mga sangkay. Ayon po sa Japan Coast Guard. Ibig sabihin, matagal-tagal na po nag-iikot dyan. Ngayon, mga sangkay, eto na ang nangyari. Nagsimula na po ang Japan na, kumbaga na bad trip na po. Ngayon, ang nangyari, eto. Pinalayas po sila mga sangkay. Ginamitan po ng water cannon. Ayan the Chinese Coast Guard, the United States officially does not take a position. Okay. Ayan tuloy-tuloy pala, 158 days. Ganyan po yung ginawa nila sa Pilipinas, di ba? Doon po sa Scarborough Shoal. Ginawa po nitong China mga sangkay, dahan-dahan, may mga nagpapakita mga warship, mga Chinese vessels, hanggang sa makapwesto na po sila, nakakuha po sila ng position. Ngayon, hindi po papayag ang Japan na ganun-ganun na lamang. So, nakahanap po yung China ng katapat dito, mga sangkay. Ayun. Dali. Ay, nako mga sangkay. Ngayon, inaano to ng China, nilalaban kasi parang ang gusto po talaga nilang mangyari, mapasa kanila yun. Imagine niyo itong China. Ang dami po nilang ang dami po nilang problema. Kita niyo yung India, yung Indian Ocean, 'di ba? Muntikan din po nila mga sangkay. Pasukin 'yun. Kaya nga lang bigla pong naglabas yung India ng mga malalakas na warship umatras po. Ang China napalayas din po sila. So dito sa ating bansa, mga sangkay sa West Philippine Sea, the problem is we don't have the ability, mga sangkay, para paalisin ng mga yan. Why? Wala po tayong gamit. Wala po tayo gaano mga barkong pandigma. Yes, meron po tayong Philippine Coast Guard. Pero mga sangkay, tingnan nyo naman po, ang liit lamang po ng natin, di ba? Barkong pandigma. O kaya mga Coast Guard, hindi po kasing lalaki sa China. Pero may water cannon din po tayo, mga sangkay. Pwede sana. Kaya nga lang, dahil, kumbaga, nakikita ng China na wala tayong kakayahan, hindi po nila tinitigilan tayo. Ganun lang ang mga nangyayari. Kita nyo sa Japan. Kaya nga, di ba sinasabi nila, na kapag gumanti na po ang Pilipinas, baka magkaroon ng digmaan? Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. This is my own analysis lang naman. Kasi, kung papalag talaga ang China, makikipagdigma sila, dapat nilusob na nila yung Japan nung winater cannon sila. Pero mga sangkay, ang nangyari, wala. Hindi sila pumalag. Diba? Ganun lamang kasimple. Isipin po natin, mga sangkay. Diba? Na kung totoong papalag ang China, dapat pinalagan po nila yung Japan. Pinapunta na po nila yung kanilang Air Force, yung kanilang mga warship. Hindi nila ginawa. Bakit? May palag ang Japan
So, alam nilang papalag. So, kung baga, yung ginagawa sa atin mga sangkay, pananakot lamang ng China. Wala talaga sila ditong planong ano. Kasi, tutuusin, sinasabi po nila na malakas sila eh. Pwede nilang lusubin yung Japan, pero di nila ginawa, di ba? So, ayun, mga sangkay, anong inyong opinion tungkol po dito na nagmukhang kuting ang China at napalayas po na water cannon po ng Japan?